Hello Kath Den fans! Ito na nga ha, tinawag na Tisoy kagabi mga kasombrero sa awardee. Talaga nagmumulto yung mga ano kasi si Ma'am Catherine lang naman ang pinakaunang tumawag niyan sa kanya, tapos naging trending na. And then from that point, no, nung press con nga nila mga kasombrero sa Hello Love Again, ay yun na yung tawag ng karamihan ng mga Catherine-atics at saka nakapanood mga kasombrero sa Tisoy. So endearment, no, natawag ni attorney kay client mga kasombrero. So gusto ng iba na mag-move on pero hindi sila maka-move on kasi nga nagsisimulikan na lang parati yung mga like minsan nagtitwining sila ng mga sinusuot, nag-interview sa kanila is Sir MJ Felipe and so on. So dito kagabi kasi nag-attend si Sir Alden ng People Asia awarding mga kasembreros, no. So akala ko kasi sa magazine lang siya, no. So nagkaroon pala talaga sila ng event mga kasembreros na kung saan nga nakasama niya rito ang mga batikang mga tao, no, malalaki sa industriya mga kasembreros, Men Who Mattered 2025 mga kasembreros. And siya mismo ay nag-share ng mga photos, no, na kung saan ay nagpapasalamat siya sa pagkapanalo or sa award mga kasembreros, no. Kasi lahat naman sila ay inawardan mga kasembreros kasama sina Tito Sen, tapos sina Senator Bam Aquino mga kasembreros and the rest. So sabi niya sa post niya dito sa Instagram, another motivation to do more and be more. Thank you People Asia, sabi niya ganun sa sa trophy and then sa award mga kasembreros na kanya tanggap. Kasi ito kasi, no, bilang kahit sino naman sa company, sa school, no, kahit saan basta may award ka mga kasembreros, parang naiinganyo ka, parang nai-inspire ka ba, na-motivate ka na mas lalo ka pang magtrabaho at galingan pa mga kasembreros. So Alden Richards awardee, August 12, 2025, Tuesday, 6:30 p.m. sa Marriott Grand Ballroom, Manila, Marriott Hotel mga kasembreros sa Newport World Resorts mga kasembreros. So ito ang kanilang ito yung kanyang trophy mga kasembreros. So talagang si Sir Alden ay kumapa si Sir Daniel, hindi nila ikukumpara dapat kay Sir Alden, no, kasi parang hindi ko alam, parang mga mature awards, parang ibang level na awards mga kasembreros ang tatanggap kasi ni Sir Alden, no. Pero Sir DJ or Sir Daniel Padilla also deserves blessings naman mga kasembreros, no, kasi nagtatrabaho din naman siya. So yun talaga dito yung everyone's favorite Tisoy. Tapos ano kaya iniisip ni Sir Alden dito kasi tinawag siya Tisoy, si Ma'am Catherine lang naman yung nagtatawag sa kanya niyan. Kasi nga sabi ni Ma'am AC Bonifacio doon sa gym, hindi siya tinatawag ng Tisoy or Alden kundi RJ mga kasembreros, kasi nga Richard Jr. mga kasembreros, no, si Sir Alden, kung kaya endearment si Ma'am Catherine lang talaga yung dito yung parang pinakauna talaga nag-trending na dito na siya yung nagtatawag ng ganyan kasi endearment mga kasembreros. So may si Ma'am Catherine na ganyan, no, kasi very sweet talaga siya mga kasembreros. And then ito next item natin. So may nag-post dito na si Ma'am Catherine daw nag-grocery, no, pero ito po ay sabi nito, nakakap siya, sobrang nag-enjoy ako umalis mag-isa, i-date ang sarili, kumain at bumilian ng mga gusto ko. This is me enjoying my peace of mind. So pero ito po, habang siya po ay nag-grocery ay pinagtitinginan siya ng mga tao doon, no? Nagtitinginan siya, pero alam ko parang sa Landers din siya, tapos sa part ng kanyang endorsement ito mga kasembreros. So may nag-video sa kanya tapos parang nag-act siya mga kasembreros. So it's part ng kanyang endorsement. And matagal na po itong video na ito mga kasembreros. Yung kay Tisoy lang ang pinaka-recent mga kasembreros. Yung mga tao nagtitinginan sa kanya sa malayo. Pero kasi nga gumagawa siya ng video or endorsement dito mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ang kulit nito, no, kasi may isang fan na sabi niya dito, parang si Miss Catherine yung nagsiserve kay Mayor Alden. Dito sa upuan niya. Pero parang event ito na dinaluhan ni Sir Alden. Hindi ko alam kung ito yung nasa Marriott Hotel kagabi mga kasembreros.
wala kasing ibang caption eh. So, parang si Catherine, pag nakatalikod, no, parang si Ma'am Catherine mga kasos, pero syempre hindi to si Ma'am Catherine, no? Parang ito ay nasa ano kagabi, kung correct me if I'm wrong, no? Pero baka nasa ano ito kagabi, nasa People Asia Awarding mga kasembreros. So, na-comment lang ng isang Catholic din mga kasembreros, no? And then ito, verse of the day, no, of course, ni Sir Alden. Sabi niya dito, sobrang ganda nito, Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good works or good deeds and glorify your Father in heaven. Amen and amen, Pops Alden. So this is Matthew 5:16. Napakaganda ng verse nito mga kasembreros. And then ito, sobrang cute nito mga kasembreros, no? Parang pinagtabi ng Kathleen admin yung shades, naka-shades. Tapos ang lyrics kasi, asa ng salamin ko, sabing ganun, parang ganun yung lyrics niya mga kasunod sa kanta. Tapos pinagtabi niya sina Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasunod na parang pinagtagpi niya yung video. And then ito, sobrang lalim ng pinost ni Sir Alden kagabi, no? Sa kanyang Instagram story, sabi niya dito, no service. Tapos parang ano siya, charge battery na 5% na lang. Tapos no service ang kanyang caption. Parang nangangamoy mountain or parang hiking na naman ito si Sir Alden mga kasembreros. Dalawa actually yung nilagay niya dito na no service na pictures, no? Yung isa naka-tent tapos sobrang dilim. Tapos wala, parang gusto niyang humiwalay siguro sa city kasi nga sobrang ingay mga kasembreros at magbundok or sa peaceful na lugar mga kasembreros. Tapos yung isa kasi nasa bundok siya. Tapos yung isa naman is naka-tent lang mga kasembreros. Tapos nakalagay dito is no service. So ibig sabihin parang walang cellphones, walang gadgets. Parang lang, natural na kalikasan lamang ang andoon mga kasembreros or nandun siya. And then ito, so ni-reveal na nga ng Visualry yung bagong endorser nila. So it's hindi pala siya sa Ma'am Catherine, no? Parang additional na brand ambassador nila mga kasembreros si Ma'am Bel Mariano na sobrang ganda mga kasembreros, no? Ni-reveal nila kagabi. So apart from Ma'am Catherine ay si Ma'am Bel Mariano yung kanilang brand endorser. So sobrang ganda, no, ni Ma'am Bel Mariano mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine ay parang wala pa silang post, no, sa kanilang ginagawa. Pero ang last post kasi ni Sir James Reid, kasi kino-confirm ko rin kung may post si Sir James Reid, no, sa kanyang Instagram account. Last 5 days ago, yung kanyang post mga kasembreros. And yung pinakahuling post niya dito ay yung kanyang accessories, no, ng brand na Gucci mga kasembreros, na kung saan nga siya ay brand endorser mga kasembreros, no? Si Sir James Reid. Tapos itong bag na malaki at saka shades or shades mga kasembreros. So nag-aantay tayo ng kahit nakita ko dito si Ma'am Naibara Lopez, wala pa siyang announcement, pero kasi siya din parang hindi pa sure, no, kung si James Reid at saka si Ma'am Kath nga talaga magtatambal. Kasi nung nakaraan, parang siya yung nagsabi na may script na, nagkita na, and so on. Tapos nag-look test na. Pero sabi niya, wala pa talagang final announcement. So parang siya rin ay napapaisip, no, kung totoo ba talaga o hindi. So hanggat walang announcement ng ABS-CBN, ay fingers crossed muna tayo mga kasembreros, no. And then ito, last item natin. So, ang kulit ito si Ma'am Marian Osabel. Na sobrang galing nito mga kasembreros, no, kumanta ng GMA nga mga parang may press con sila na Queendom Divas mga kasembreros. Tapos parang pinapili sila kung sino yung lalaki na gusto nila na lalaking aktor na gusto nilang mapakantahan. So ang napili niya ay si Sir Alden mga kasembreros na kantahan. Tapos ang dito ang kinanta niya ay Love on Top mga kasembreros. So naging champion ito, no, ng The Clash mga kasembreros sa 4th season si Marian Osabel. So ang galing din itong kumanta, no.
si Ma'am Marian Isabel, mga kasambreros. So, grand winner ng The Clash, mga kasambreros, si Ma'am Marian Isabel. Alright, so natin sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 13, 2025. Wednesday na po mga kasambreros ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin ang title, Sukat ni Jesus Christ. Ephesians 4 verse 7, But to each one sa atin of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Grabe mga kasambreros. Ito po ay sukatan mga kasambreros na ni Jesus Christ pero according sa kanyang grace. Grabe no? Kung susukatan natin at saka i-measure ba kung pa sa ating bigas ay takal, no? Takal. Ilang takal ang sayo? O ganito, 5 ganta, no? 6 na ganta. So, 6 na talop, no? 5 talop or salop mga kasambreros. So, ganun siya. But the measurement na pinag-uusapan dito at sinabi ni Apostol Pablo ay ang sukatan, no? At saka sukatan ni Jesus Christ pero according sa kanyang grasya. So, binibigay daw ni Jesus Christ ang grasya sa atin according sa kanyang measure pero regalo. Grabe, no? Yung grace, yung gift, parehong libre po ito mga kasambreros. Jesus Christ is the greatest gift. Grace, no? Si Jesus Christ ang greatest grace mga kasambreros, ang grasya. Yung hindi natin deserve mga kasambreros, unmerited favor. Pabor na hindi natin deserving mga kasambreros, but because of the great love of God mga kasambreros, ay binigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isa at saka ang ibig na anak mga kasambreros na si Lord Jesus Christ. So ang verse na ito ay nag-highlight no, ng ating Panginoon na nag-grant, kumbaga pa nagbibigay sa atin ng grasya, no? According sa kanyang according sa ating individual tapos unique mga kasambreros na pamamaraan ng ating Panginoon. And grace can be understood as unearned favor, kindness, or blessings that flow from God to us. So yun ang sabi natin kanina, no? Unmerited, unearned, wala kang ginawa para ibigay sa'yo. Kunwari, yung anak mo, trip mo lang bigyan ng ice cream or gusto mo lang bigyan ng regalo na bagong cellphone or bagong damit or lakihan mo ng konti ang baon. So, wala siyang ginawa. Parang grace mo lang yun mga kasambreros or love mo, out of love sa kanya. Kaya mo binigay yun. So, wala siyang ginawa. Iba kasi yung reward mga kasambreros sa grace. Ang reward, kailangan may gawin ka muna bago ka bigyan ng gantimpala or bigyan ng equivalent mga kasambreros. Parang premyo ba? So, ganun po siya mga kasambreros. Kunwari, no, sa isang kumpanya, bibigyan ka ng reward kapag meron kang, tawag dito, ikaw ang highest performer, napakataas na yung grado sa school. So kung kaya meron kang award mga kasambreros, so sa kumpanya, sa eskwelahan, no, sa kung si normal ito mga kasambreros, kunwari may mga taxi drivers na nagsoli ng bag nung naiwan mga kasambreros sa kanilang taxi, tapos million pa lang halaga, may malaking halagang pera, pero sinoli nila mga kasambreros, so bibigyan sila ng reward. So ganun mga, you've done something. So ganun po ang pinagkaiba ng grace mga kasambreros at saka reward, no, at saka award. So grace, no, it's like a precious gift that we receive not because of our actions but simply because of God's abundant love and mercy. So sabi niya dito, himay-himay natin mga kasambreros, ang lesson dito na pinakauna natin dapat malaman at dapat na isa pamuhay ay embrace your unique gifts. So meron tayong unique gifts mga kasambreros, meron tayong unique talents na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kagaya ng, kunwari, ikaw magaling ka sa math, ikaw magaling ka sa pagluluto, ikaw magaling ka sa pagtatanim sa mga halaman, ikaw magaling ka sa pagbibisikleta, ikaw magaling ka at saka talentado ka sa pagkumpuni ng mga makina, o ikaw magaling ka mag-drive ng eroplano, o ikaw magaling kang manahin, o ikaw magaling ka mag-drawing, o ikaw may skill ka sa English communications, o ikaw magaling ka magturo, o ikaw magaling ka So, nakita natin yung individual uniqueness natin mga kasambreros. Regalo po iyon sa ating Panginoon, and binigyan niya sa atin ito according sa kanyang grace at sa kanyang sukatan mga kasambreros. So, grabe no, ang nakakalungkot dito na istorya actually mga kasambreros, ang tao, although may binigay ang Diyos na kanya-kanyang regalo, no, at saka talento,
ang nakakalungkot dito na part kung hindi nila ma-discover yung kanilang talent, yung kanilang skill na iyon na regalo ng Panginoon, mga kasombreros. Binigay sa atin through His grace, mga kasombreros, pero hindi natin na-discover. Like may napanood akong isang artista na nasa 30s na siya bago niya na-discover na meron pa lang siyang passion, no? At saka talent sa pagsasayaw. Yung iba naman, pagtuturo. Yung iba naman, parang late na minsan, mga kasos, kasi depende yun sa pag-i-explore natin eh. And Sir Alden is one of the examples na kailangan explore mo lahat ng bagay na meron ka palang mapatalent at saka skill sa pagdidirect, o meron pala sa acting, o meron pala sa dancing, o meron pala sa pagtuturo, o meron ka palang gift sa encouragement. May mga taong kasi motivational speakers, yung magaling sila magsalita, mga kasombreros, na the way they speak talaga ma-motivate ka, at saka magkakaroon ka ng may influensyahan kanila, mga kasi especially kapag mga inspirational at saka biblical, no, at saka Christian na mga teachings, mga kasombreros. So may mga taong ganun kasi hindi lahat na possess yung talent at saka yung skill ng communication. Ikaw naman sa reporting, o ikaw naman sa newscasting, o ikaw naman sa feature writing, o ikaw naman sa dance. So ganun, mga kasos, ito yung mga individual and unique gifts natin, mga kasos, dapat nating embrace sa ating buhay. And we must remember that each of us has been equipped with spiritual gifts and talents. So pag usapang spiritual naman, mga kasos, marami din, no? It's essential to embrace what we have, using it to serve others and glorify God. We shouldn't criticize ourselves for not measuring up to others, but rather celebrate our individual contributions. So gamitin natin every talent na meron tayo, mga kasos, ay gift sa Panginoon, or regalo mula sa Panginoon. That is why ang Diyos natin na nag-expect din, no, ng return na gagamitin ba ng anak ko to sa pag-glorify sa akin at pagtulong sa iba, or gagamitin niya ito sa kanyang pangsariling ambisyon at saka selfishness lang, mga customers. So may mga taong may mga ganong mga customers na reality at truth na dapat nating isa-isip at isa-puso, na yung talent na meron tayo, hindi lang yan dyan para akuin mo lang at saka sarili mo lang ang iniisip mo dahil sa magaling ka sa ganyan. So pag magaling sa ganito, so pagtulong sa pamilya, no, it's also one way na nakaka-glorify sa Panginoon, mga customers, yung pagtulong sa mga nangangailangan and so on. So use your talent to glorify God and to help other people. So as simple as that, mga customers. Value community, no? Kailangan pahalagahan natin yung ating surroundings, yung mga tao sa palibot natin na nagiging part ng ating buhay, especially yung ating pamilya. Number 3, cultivate gratitude. So kailangan yung cultivate, mga kasombreros, yung pagiging mapasalamatin, no? Parating natin sinasabi dito, mga kasombreros, na ang Diyos po natin unang-una sa lahat ang nagturo sa atin na dapat po ay maging appreciative tayo. Let's appreciate small things, small blessings, mga kasombreros, no? Kung kaya binibigyan pa tayo ng malalaking blessings because we are entrusted and we are mapagkakatiwalaan at mapagpasalamatin sa mga maliliit na blessings. So parang anak mo lang yan, no? Binigyan mo ng maliit, hindi nakaka-appreciate, hindi ko nga ito bibigyan sa susunod kasi nga hindi marunong mag-appreciate. So parang gano'n na din ang ating Panginoon, mga kasombreros. Recognizing that grace is not something we earn helps cultivate an attitude of gratitude. So nakakapag-develop yun, mga kasombreros, at nakakapagpalago ng attitude ng gratitude, mga kasombreros, yung ugaling mapagpasalamatin kapag nire-recognize po natin yung grasya na meron tayo na nagmula sa Panginoon, mga kasombreros. And the last one is kailangan mabuhay tayo na may purpose, living with purpose, kasi ang buhay natin ay sa mundong ito ay may purpose, no? Understanding we are part of a greater plan motivates us to pursue our roles with enthusiasm. So kagaya nung nakwento ko, na may isang tao or may isang random person na nagtanong, no, sa isang motivational speaker. Sabi niya, bakit pa isisilang ang tao kung mamatay lang din? Bakit pa may langit, bakit pa may impyerno kung loving naman ang Diyos? Dapat lahat sa langit lang lahat. Tapos sinagot siya ng motivational speaker na bakit pa natin pinapaandar ang gripo kung papatayin lang din? Bakit pa natin pinapaandar ang electric fan kung papatayin lang din? Bakit pa natin papandarin ng ilaw kung papatayin lang din? So ang point doon, mga kasombreros, lahat tayo may purpose. Bibigyan tayo ng panahon, ng taon dito sa mundong ito so that we can serve and we can do our purpose. So ganun kasimple, mga kasombreros. Kaya
kung tayo po ay nabubuhay ngayon, so ibig sabihin may purpose tayo kung bakit tayo nandito. And the purpose is, yun nga, no, yung pinaka dakilang commandments, mga kasambreros, na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then yung pangalawa ay mahalin natin ang ating kapwa kagaya po ng ating sarili, especially ng ating family, mga kasusunod kapatiran sa church. Sorry po, talagang yung tuko ay sumasagot pa siya. So sorry po. So yun po mga kasambreros, dapat may purpose po tayo sa buhay, kasi makita mo talaga yung kaibahan kapag may purpose ang tao sa walang purpose, mga kasambreros. Napakahalaga po at napakaganda po ng usaping purpose, no? Kung kaya ako sa inyo, try nyo rin pong i-read or basahin po ang The Purpose Driven Life po, no, ni Pastor Rick Warren. Napakaganda po niya, no? You can use it, parang pwede siyang online, no? Or pwede rin siyang bumili kayo ng printed copy, mga kasambreros, pero wala akong binibenta. So sa Amazon at saka sa Shopee or sa Lazada na lang po kayo bumili, mga kasambreros, sa any online online shopping app, mga kasambreros. Alright, so po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, at spirit of gratitude, na mapagpasalamatin tayo dahil sa grace at sa talent na unique na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po. I love you.